Bago po tayo mag-aral ng Unit 50, tayo po ay hingin ng tulong ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan, siya nagmahal po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Higit po sa lahat, yung pag-ibig sa krus na pinakita, kami po ay naligtas sa aming lahat ng mga kasalanan. Kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Kami noon ay hiwalay sa inyo at kami po ay nabubuhay kami sa aming kagustuhan at kalooban. Wala po kaming kinalaman patungkol sa kaligtasan, bagamat kami po ay naniniwala na may Diyos, subalit hindi po ito sapat na kami po ay makapasok sa inyong kaharian. Subalit kayo po ay nagbigay ng katibayan at kami at yung binigyan ng pagkataon at nabag po kayo sa amin. At binuksan niyo po kami puso at isipan upang magkaroon po ng tunay na kaligtasan, kaya kami po ay naging anak ng Diyos. Ngayon po ay patuloy po kami sa pag-aaral ng inyong salita at lubusin po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Naway ingatan niyo kami sa aming mga gawain hanggang po sa inyong pagdating. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Dito po sa ating pag-aaralan ay patungkol po sa pagtayo ni Haring Solomon sa templo ng Diyos, yung bahay ng Diyos. Dito po sa Unit 50. Makita po natin dito sa ating script, no? Ay babasahin ko po dito at sundan niyo po ako dito. Sa panahon ng paghahari ni David sa Israel, ay ninais niyang maitayo ang templo ng Diyos. Subalit hindi ito pinahintulutan ng Diyos na maitayo ang kanyang bahay, sapagkat si David ay puno ng pakipagdigma sa panahon niya at na puno ng karahasan o dugo. Hindi dugo, hindi karahasan, kundi yung pakipagdigma ni David doon sa mga kalaban. Kaya kumaga ayaw ng Diyos madungisan ang kanyang templo ng isang madaming namatay na kalaban. Kaya dito kung makita po natin ay ninais ni David na maitayo ang templo ng Diyos, subalit ay si Solomon ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang siya maitayo, yung kanyang anak na naging sunod na hari. Kaya dito si Solomon ay isang pinili na itinalaga ng Diyos upang mamahala sa kanyang bayan pagkatapos ni David na sa kanyang panahon. Yung paghahari ni Solomon ay naisakatuparan ang pagtayo ng templo ng Panginoon. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kay David dahil sa pagnanais nitong maitayo ang kanyang templo. No? Dito po sa main script po ng title na ito ay yung 1 King chapter 5. Kung makita yun po sa pinakataas, tsaka yung 2 Korinto Chronicle chapter 2 hanggang 7 ay dito sa 2 Korinto chapter 2 verse 5 to 9. So kung mabasa niyo po yan ay napakahaba. So dito lang po sa verse 5 babasahin ko po sa inyo. Ang bahay ng aking itinayo ay magiging dakila, sapagkat ang aming Diyos ay higit na dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Ito po yung salita ni David, ni Haring Solomon. Kaya kung bago natin pag-aralan si Haring Solomon, kung ating makita, may lapit, no, ang nang magtayo ng templo ay nais natin tingnan ang kanyang ama na si David. No? Si Haring David ay ang dahilan ay hindi si Haring Solomon ang hindi talaga si Haring Solomon ang nagnais na magtayo ng templo, kundi si kanyang ama na si David. Sabi dito, gayunman ang ating gayon din naman sa ating pagpili na magtayo ng templo ng mga tao, ito yung kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao na dapat maligtas. No? Na dapat malinis ang puso na maglilingkod sa Panginoon, sumunod sa lahat ng bagay, alinsunod sa kalooban ng Diyos, maging banal sa lahat ng mga bagay, upang maging tanging kagamitan tagapagligtas ng mga kaluluwa.
dito sa pangatlo, ay si Solomon ay nakatakdang magtayo ng templo, subalit ang naghanda ng lahat ng bagay si David na kanyang ama. Gayon din naman ang Diyos ay inihanda niya ang kanyang tanging anak na si Jesucristo upang sa pamamagitan nito ay maitayo ang templo ng Diyos sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya nga ang pagtayo ni Haring Solomon sa templo ay templo ng Panginoon. Ito ay katulad ng mga tunay na born again Christian habang nagpapatuloy sa buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga tao upang maging iglesia ng Diyos. Ang mga taong naligtas ay siyang templo ng Diyos. So malinaw po yan sa Biblia. At kailangan itong maging matibay ang pundasyon sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dito sa una, number 1, ang puso ni David para sa Diyos na ninais niya magtayo sa pamamagitan ng mensahe ni David dito ni Solomon sa 1 King, unang hari, chapter 8, verse 17 to 20. Babasahin ko po dito sa inyo. Nasa puso ni David ang aking ama magtayo ng isang bahay para sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, nasa iyong puso ang magtayo ng isang bahay para sa aking pangalan. Mabuti ang iyong ginawa na iyon ay nasa iyong puso. Verse 19, gayunmay hindi mo naitayo ang bahay, kundi ang magiging anak mo ang siyang magtatayo sa bahay para sa aking pangalan. So, tinupad ng Panginoon ang pangako niya kay David na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Solomon na naging hari ay nagtayo sa kanyang bahay ang templo ng Diyos. Dito po makita natin sa verse 20 ng unang King, unang hari, chapter 8, sabi po dito, ngayon ay tinupad ng Panginoon ang salita ng kanyang sinabi sapagkat ako'y bumangong kapalit ni David na aking ama at nakaupo sa trono ng Israel gaya ng ipinangako ng Panginoon at nagtayo ako ng bahay para sa pangalan ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Dito po ay bago mamatay si David, kung ating po mabasa, ay marami siyang inihandang materials upang maitayo ang bahay ng Diyos. At gayon din naman, marami siyang pinagbili ng kaibigan na maaring makatulong sa kanyang anak sa pamagitan ng kanilang tapat na puso bilang kaibigan ni David na bago siya ay nung naging hari siya ay marami siyang naging kaibigan. So kung bakit pinahintulot ng Diyos yung pagtayo sa hari sa kanyang kaharian sa panahon ni Solomon, dahil sa panahon na iyon ay wala nang halos kalaban si Solomon dahil ito ay naubos ni Haring David. Kaya sa kanya itinalaga dahil sa panahon na iyon ay wala nang kipagdigma, katahimikan, kaya may pagkakataon na maitayo yung templo ng Diyos. Dito sa number 2, ang mga habili ni David kay Solomon upang itayo ang templo ng Diyos. 1 Chronicle chapter 22 verse 5, sapagkat sinabi ni David si Solomon ang aking anak ay bata pa at wala pang karanasan at ang bahay na itinayo ng Panginoon ay kailangang maging kahanga-hanga, bantog at maluwalhati. Ang buong lupain ako'y maghahanda para doon kaya't naghanda si David ng maraming kagamitan bago sumapit ang kanyang kamatayan. Si David ay napakaraming habilin kay Solomon na kanyang anak bago siya mamatay, tulad na lamang sa patungkol sa pagtatayo ng templo. Dito sa 1 Chronicle chapter 22 verse 7 hanggang 8, sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak
ah, sa ganang akin na sa aking puso ang magtayo ng isang bahay para sa pangalan ng Panginoon kong Diyos, ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, ikaw ay nagpadanak ng maraming dugo at ah, nagsagawa ng malaking pakipagdigma, hindi ka makatayo ng bahay para sa aking pangalan, sapagkat ikaw ay nagpadanak ng maraming dugo sa lupa sa aking paningin. Kaya sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak na ikaw ay itinilaga ng Diyos na magtayo ng kanyang bahay. Ikaw ay gagawa ng kasama ng mga taong binilinan ko na tulungan ka, lalo na si Hiram, no? Ang tumulong sa iyo na kaibigan. Dito sa number 3, mga paghahanda para sa pagtatayo ng templo. Dito po sa 1 King chapter 5 verse 2 hanggang 6, mahaba po ito pero babasahin ko po para sa inyo. Si Solomon ay nagsugo kay Hiram na sinasabi, alam mo na si David na aking ama ay hindi makapagtayo ng bahay na para sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos dahil sa mga pakipagdigma sa palibot niya ang bawat dako hanggang sa ilagay sila ng Panginoon sa ilalim ng mga talampakan ng kanyang mga paa. Verse 4, ngunit ngayon binigyan ako ng Panginoong Diyos ng kapahingahan sa bawat dako, wala kahit kaaway o kasawian man. Verse 5, kaya't layunin kong magtayo ng bahay para sa pangalan ng Panginoon kong Diyos, gaya ng sinasabi ng Panginoon kay David na aking ama, ang iyong anak na aking iluluklok sa iyong trono, kapalit mo ang magtatayo sa bahay para sa aking pangalan. Verse 6, ngayon ay ipinag-uutos mo na ipagputol mo ako ng mga puno ng sedro sa Lebanon at ang aking mga lingkod ay makakasama ng iyong mga lingkod at babayaran kita ng upa para sa iyong mga tauhan ayon sa iyong itinakda, sapagkat iyon inyong alam na walang sinuman sa aming makapagputol ng mga truso na gaya ng mga Sidonyo. Kaya kung makita po natin dito pinakasamara sa verse 4, ngunit ngayon ay binigyan ako ng Panginoon kong Diyos na kapahingahan sa bawat dako, wala kahit kaaway o kasawian man. So ibig sabihin, sa panahon ni Solomon, nung siya ay bagong hari, katahimikan ang kanyang kaharian dahil si David siya nito ay nakipagdigma sa paligid ng kanyang mga bayan, kaya ito po ay wala nang gusto makipaglaban, kaya siya kanyang itinaga yung pagtatayo ng simplo dahil mayroon pong katahimikan at kapayapaan sa panahon po niya. Kaya dahil sa pagtalaga kay Haring Solomon na magtayo ng templo ng Diyos, kaya itong ninais na matayo ng maayos at binigyan ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan kung paano ito maitayo, sapagkat hindi ganun kadali ang paghahanda. Kaya sa pamagitan ng mga kaibigan ni David na si Hiram at iba pa ay nagkaroon ng kasunduan na pagtutulong ng pagtatayo ng kaya't ito ay laking tuwa ni Hiram kay Solomon at ipinuri niya ito ang Diyos ng Israel. Dito sa verse 7 ng unang hari, chapter 5, nang marinig ni Hiram ang mga salita ni Solomon, siya ay nagalak mabuti at nagsabi, purihin ang Panginoon sa araw na ito na nagbigay kay David ng isang pantas na anak upang mamahala sa kanyang dakilang bayang ito. Kaya sa pamagitan ng kumbaga buhay ni Haring Solomon ay
pati ang ibang tao ay pinuri nila ang Diyos. No? So, ganun din naman po, pwede natin ito maihambing o may apply doon sa ating Christian life bilang mga ligtas. Kung tayo po ay may karunungan ng Diyos at ito ay ikinabubuhay, ina-apply sa buhay, so maari pong ang mga taong hindi ligtas, no, tulad ni Hiram ay isang hentil, ay pinuri ang Diyos. So, ganun din naman po sa atin. Dito po sa number 4 po, ang pagtulong, yung mga material na binigay ni Haring Hiram kay Haring Solomon. Dito sa 1 King chapter 5 verse 9 to 10, ibababa ang mga ito ng aking mga lingkod sa dagat mula sa Lebanon at aking gagawing mga balsa upang dumaan sa dagat hanggang sa dagong iyon ituturo at aking ipakakalag doon at inyong tatanggapin at tutugulan mo ang aking mga nais na may pagbibigay ng pagkain sa aking sambahayan. Verse 10, sa gayoy binigyan ni Haring si Hiram ni Solomon ng lahat ng truso ng simpres at kanyang mga niyais. Sinimulan ng mga tagapagtayo ang bahay ng Panginoon sa lugar kung saan ay nihandog ni Abraham si Isaac sa bundok ng Moriah. Gayon din naman kung sa lugar na pagtayuan ng templo ng Diyos na sa pamamagitan ni Solomon ay nakasulat din ito po doon yung Moriah. Doon sa Genesis chapter 22 verse 2 na sinasabi, kunin mo ang inyong anak, sabi ng Diyos kay Abraham, at ang inyong kaisa-isang anak na si Isaac na inyong minahal, pumunta ka sa lupain ng Moriah, alay mo siya bilang handog na susunugin. Kaya sa panahon po natin ngayon, ang bundok ng Moriah sa panahon ng ngayon, ito yung Jerusalem, yung capital of city of Israel. So, yan po ngayon. Dito sa 2 Korinto chapter 3, verse 1 and 2, babasahin ko po. At sinimulang itinayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa ibabaw ng bundok ng Moriah, na doon ay nagpakita ang Panginoon kay David sa kanyang ama sa lugar na itinakda ni David, nagiikan ni Oran tsaka ni Jebuseo, na siya'y nagpasimulang magtayo ng 2 buwan ng 4 na taon ng kanyang paghahari. So, ibig sabihin, nagsimula ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa 4 na taon at 2 buwan ng paghahari ni Haring Solomon. Ang pagtatayo ng templo ng Diyos ay kinangailangang maging matibay ang pundasyon. Kaya ang paghahanda ay umabot ng 4 na taon and 2 months, pundasyon pa lang. Kaya dito sa number 5, yung pundasyon o yung pundasyon ng pananampalataya, kailangan po dito bilang mga Kristiyano. Sa 1 King chapter 6 verse 38 to 37, 38, sabi dito, nang 4 na taon ng buwan ng Sib, inilagay ang mga pundasyon ng bahay ng Panginoon. Nang 11 taon ng buwan ng Bul ay siyang 8 buwan matapos ang lahat ng bahagi ng bahay na ayon sa plano na iyon. 7 taon niyang itinayo iyon. Kaya napakatagal. So ibig sabihin, so hindi ganoon po yung kadali, no? Dahil ang templo ng Diyos ay kinakailangan maging matibay. So ganoon din naman po ang isang Kristiyano. Kapag matibay ang pananampalataya, hindi po agad-agad masira o matibag, no? So pagdating po ng mga kapigatian o pagdating po ng mga unos. So ganoon din naman po dito sa pagtatayo ng templo. 7 taon itinayo ang templo para naman po sa mga Kristiyano may tunay na kaligtasan. Kinakailangan tayo ay mabuhay para sa Diyos upang maging matibay na pundasyon ng pananampalataya, no? Pamamagitan ng pananampalataya ay magiging malapit dapat sa salita ng Diyos
upang makasunod sa lahat ng gawain ng Diyos. So, dito sa Efeso chapter 2 verse 20 to 22, itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panutok, na sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumaki tungo sa pagiging isang banal na templo ng Panginoon. Verse 22, nasa kanya tayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya dumating ang salita ng kaligtasan, dapat nating panatiling at magpatuloy ang pagkikinig para sa paglago at maging kagamitan para sa pagpapalaganap ng kaligtasan. Masasabi natin na tayo ay mga tunay na Kristiyano na nagpaparami ng gusali ng Diyos sa mundong ito. Ang mayroong kaligtasan ay ang mga taong espiritual na templo ng Diyos. So, yung pagpapalawak ng gusali ng Diyos sa mundong ito ay yung para marami yung maliligtas. So, kaya nga, lahat ng mga tao nga naligtas ay sila po ang templo ng Diyos. So, ang aral nga makuha po natin dito sa pagtatayo ni Haring Solomon ng templo ng Diyos sa panahon na yon, ay ito yung itinatayo ng mga Kristiyanong espiritual na templo, yung tao na hindi po siya gusali, kundi yung tunay na born again. Kaya dito sa number 6, ang tunay na templo ng Diyos ay mga tunay na born again Christian. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos, Espiritu Santo, na sa inyo ay tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili. Verse 20, sapagkat tayo'y binili ng isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos, ang inyong katawang ang Diyos. Kaya kung makita natin dito, no, the assembly of born again Christian is called of the church. Ito po yung lugar na pinagtitipunan, yung church building ay nagkakabisa lang yan na sa harapan ng Diyos kung may mga nagtitipon na tunay na mga Kristiyano. So, ibig sabihin, kung ang church building ay yan po ay ginagamit ng mga ligtas. Pero kung wala pong ligtas, so hindi po siya tunay na church building, kundi gusali lamang siya. Dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ang iglesia ng Diyos ay nasa Corinto, mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ang lahat ng bawat lugar na tumatawag sa pangalan ng Panginoon na si Kristo, na sa kanila at sa ating Panginoon. Kaya nga, mga taong hiniwalay ng Diyos, no, yung iglesia, ang sanlibutan upang gumawa ng kanyang kalooban, yung mga taong pinaghiwalay ng Diyos sa mundong ito. Kaya pinapabanal sa pamamagitan ng katawan ni Kristo ay naging templo ng Diyos ang katawan ng tao. Kaya dapat lang ingatan ang katawan upang gamitin sa maruruming, huwag gamitin sa maruruming pamumuhay, gawing malinis na kasangkapan upang magamit ng Diyos sa lahat ng mga bagay na yon ng kanyang ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, ang tunay na iglesia ng Diyos ay yung tunay na born again, yun ang templo ng Diyos. Dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanirahan sa inyo? Kung ang sino man ay nagtatangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya sino daw po yung kayo? Yung
tunay na mga naligtas. Kaya nga, kung sino yung gumiba sa templo ng Diyos ay ang Diyos ang gigiba sa kanya. Dito sa Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, na ay naroon ako sa gitna nila. So, ibig po sabihin, dapat lang ay ang mga templo ng ang mga Kristiyano, yung mga pinabanal ng dugo ng Diyos, ay dapat lang magkakatipon sa pangalan ng Panginoon upang siya ay makasama po ng mga tunay nga fellowship po sa mga gathering. Dito sa number 7, kasangkapan sa kasangkapan sa loob ng templo o yung mga disenyo. So, ang pagtatayo doon ay nakikita po natin kung gaano po ganda ng ginawa ni Haring Solomon. Dito ay sa 1 King chapter 7 verse 48, sa gayon ay ginawa ni Solomon ang lahat ng kasangkapan na sa bahay ng Panginoon, ang gintong dambana at ang gintong hapag para sa tinapay ng handog. Halos nakapalibot sa loob ng templo ay ibinalot ng ni Haring Solomon ng mga ginto. Sa puso ng mga tunay na born-again Christian, so dapat lang maging katulad ng templo ng Diyos na binalutan ng ginto ng ating puso. Ibig sabihin, ginto ng puso ay gininto ang puso. May kanta yan, di ba? So, kaya, nangunghulugan po yan, nasa loob ng ating puso, sinasabi ng Diyos, pagkatapos maunawa ng kaligtasan, ay kailangan po natin maging banal. No? Gaano kalinis ba yung ginto, gaano kahalaga, gaano kasi makinang. No? So, ganun din dapat umiilaw, kumikinang ang ating buhay. Dito sa 1 King chapter 6 verse 21, 22, sundan nyo na lang po sa ating script, no? Nandyan po. Sabi dito, binalot ni Solomon ang loob ng bahay ng lantay ng ginto na kanyang ginuhitan ng mga tanikalang ginto, ang harapan ng sankwaryo at binalot ng ginto. Verse 22, kanyang binalot ng ginto ang buong bahay hanggang sa ang bahay ay mayari, gayon din ang buong dambana na nauukol sa panahon, nauukol sa panloob na sankwaryo na kanyang binalot ito. Kaya ay nagpapatunay po ito o nanguhulugan na sa mga buhay Kristiyano ay naging dapat ay maging malinis pagdating po sa harap ng Diyos. Dito sa number 8, pangako ng Diyos, Acts chapter 2 verse 30, mga Gawa chapter 2 verse 30, yamang siya isang propeta na nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. So ito po yung pangako, itong iluluklok, no? Ito po yung tinutukoy dito ay si Jesus Christ. Kaya ang pangako dito sa mga Gawa, ang pangako ng Diyos kay David na maitatag ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang binhi na magpakailanman ay tinupad ni Jesus ang pangako ng Diyos sa kanyang kaharian magpakailanman. Ito po yung kamatayan ni Kristo na sa cross na nagdanak. So sabi nga dito, iluluklok niya ang kanyang trono. So, sino po? Si Jesus Christ. Yung isa sa mga binhi. So, nagkatawang tao ang Diyos. Kaya nga, ay si Jesus Christ ang nagtupad din ng pagtatayo ng spiritual na kaharian dito sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo sa cross. Kaya dito po ay kaya't habang nabubuhay ang mga tunay na born-again Christian ay magpakailanman ay kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay, ang pangako ng Diyos sa Israel hanggang sa buong sanlibutan. Kaya tinatawag nating Emmanuel, no? Ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos dahil tayo ay templo ng Diyos. Gamit ang
ang ating katawan ay ito ay ginagawang kasangkapan ng Diyos sa mundong ito upang gumamitin para sa kanyang layunin, yung magliligtas ng mga kaluluwa. Sa Psalm chapter 89 verse 2 to 4, sapagkat aking sinabi, ang tapat na pag-ibig ay matatatag kailanman, itatatag mo sa mga langit ang inyong katapatan. Ako'y nakipagtipan sa aking hinirang, ako'y sumumpa kay David na aking lingkod. Verse 4, ang mga binhi mo'y itatatag ko magpakailanman sa aking na itatayo ang inyong trono para sa lahat ng mga salinlaing. Ito po ay patungkol kay Jesus Christ, no? Pangako ng Diyos na natili magpakailanman sa mga sumusunod sa Kanya at pinanghawakang matibay na may katotohanan. Lahat ng pangako ng Panginoon ay itinalagang kailangan maging ma-experience ng mga namumuhay bilang mga anak ng Diyos sa mundong ito. Namumuhay dito sa kanilang pang-araw-araw kung paano sila nakasama ng Diyos. Kung sila ba ay tinutulungan o hindi sa lahat ng kanilang mga gawain o mga trabaho. Kaya, dito po sa 1 King chapter, kumbaga inulit-ulit dito, 1 King chapter 6 verse 12 to 14, tungkol sa bahay na ito ay inyong itatayo kung ikaw ay lalakad sa aking mga tuntunin. Susundin ang aking mga batas, tutuparin ang lahat ng aking mga utos, at lumakad sa mga ito. Aking pagtitibayin ang aking salita sa inyo na aking sinabi kay David na inyong ama. Verse 13 to 14, ako'y maninirahang kasama ng mga anak ni Israel at hindi ko papabayaan ang aking bayang Israel. Gayon, itinayo ni Solomon ang bahay at tinapos ito. Kaya ang lahat ng mga alituntunin ng Diyos, no, sinusunod ni Solomon, pinatibay ng Diyos ang kanyang pangako kay David. Siya ay kasama nilang manirahan sa templo ng Diyos. Number 9, sumunod, gumawa ng may katahimikan. Dito, makita po natin sa 1 King chapter 6 verse 7, nang maitatayo pa ang bahay, nang itinayo na pa ang bahay, ay ginawa ito ng batong inihanda na sa tibagan, kaya't wala kahit martilyo o palakol man na anumang kasangkapang bakal ang marinig sa bahay ng samantalang itinatayo ito. So, ibig sabihin, habang itinatayo ang templo ng Diyos, ay napakatahimik, walang ingay, walang tunog ng martilyo. Ang mga ito ay kumakatawan sa ating Christian life. No? Kumakatawan sa ating Christian life yan na nakikinig, sumusunod sa lahat ng mga alituntunin sa church at tahimik na ginagawa ang kalooban ng Diyos na wala pong ingay. Hindi madaldal. No? So, hindi ibig sabihin, hindi pinagmamalaki ang ginagawa, kundi ito ay nagbibigay sukli para sa Diyos. Naging tapat sa kanilang buhay Kristiyano, kaya tahimik na kumikilos sa church. Mayroon po minsan, maraming ginagawa, maingay. Pero ang nangyaring ito kasi matatag ang pagkagawa, matatag ang paghahanda. Kaya dito sa 1 Peter chapter 2 verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, ito po ay kaya kung mayroon ang lahat ng mga taong ito, hindi po basta-basta matisod sa kanilang pananampalataya.
Kaya dapat maunawaan natin na ang karunungan ng Diyos ay dapat ay maging pa sa atin. At ito ay dapat ay masunod. Tulad dito sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyong patatagin sa ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo matitisod kailanman. Kaya nga, kung ang isang tao ay punong-puno ng pananampalataya, ay hindi ito basta-basta matitisod kailanman, sapagkat ang pangako ng Diyos ay narito. Kasama nila ang Diyos, mayroong kapayapaan sa kanyang buhay, kaya't ang mga ginagamit ng Diyos sa kanyang kalooban ay gumagawa ng tahimik. Kaya't habang ginagawa ang templo ng Diyos, walang mga kaaway si Haring Solomon at nagawa ng maayos ito. Kaya dito po sa ikalawang Chronicle chapter 22 verse 9 to 10. Kaya narito, ipinanganak para sa iyo ang isang lalaki. Siya ay magiging isang mapayapang ibinigay ko bibigay ko siya sa kapayapaan sa lahat ng kanyang kaaway, sa palibot ng lahat sa palibot, sapagkat kanyang magiging pangalan ay Solomon, at binigyan ko ng kapayapaan at katahimikan ang Israel sa kanyang araw. Kaya dito po sa verse 10, siya ay magtatayo ng bahay na para sa aking pangalan. Siya ay magiging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama, at itatatag ko ang trono ng kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Dito po natin makita na ang pagsunod sa Diyos ay magiging kasama natin ang Diyos sa ating buhay. So kaya nga dito sa verse 10, sinasabi dito ay magiging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama. So ganoon din naman po, wala pong pinagbago, wala pong pinagkaiba sa panahon nila maging sa atin, dahil tayo din naman po ay ipinanganak sa Espiritu. Sa number 10, sabi po dito, mahalaga ang isang bahay, ang malinis na kagamitan. Ikalawang Timoteo chapter, sa loob ng bahay po, ikalawang Timoteo chapter 2 verse 20 to 21, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroong ding namang mga kahoy at luwad, at ang iba ay natatanging kagamitan, at ang iba ay parang karaniwan. Verse 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, tinalaga at mahalaga sa bahay na may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kaya iba't ibang uri ng mga kagamitan sa malaking bahay, kung ito ay malinis, dapat lang itong gamitin ayon sa tamang pagkagamit. Kaya nga, ang isang bagay na sa loob ng tahanan, kung hindi ito malinis, ay walang pakinabang, dapat na itong itapon dahil hindi ito mahalaga. Kaya nga, gayon din naman, ang isang tao o yung born again Christian, kinakailangan magpatuloy at magpalinis sa kanyang buhay Kristiyano sa pamamagitan ng salita ni Kristo, upang tayo ay maging kagamitan ng Diyos na para sa kanyang kalooban. Kaya nga, ang isang tao kapag hindi malinis, ay hindi din po gamitin ng Diyos. Sa 1 chapter 2 verse 21, subalit siya ay nagsalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. So si Kristo po ay malinaw dito na ang kanyang katawan ay isang templo ng Diyos. So ganoon din naman po sa atin. Kaya kaparehong paraan na inihanda ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo, upang sa pamamagitan
niya ay maitayo ang templo ng Diyos sa mundong ito. Ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao ang magtatayo. Ang pagtatayo ni Haring Solomon ng templo ng Panginoon, ito ay katulad ng tunay na born again Christian habang nagpapatuloy sa buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga tao upang maging tunay na iglesia ng Diyos. Ang mga naligtas ay ang templo ng Diyos at dapat nitong palakasin ang pundasyon ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, dapat lang sumunod at manatili sa church. John chapter 15 verse 7, kung tayo ay manatili sa akin, kung kayo ay manatili sa akin, at ang salita ko ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito ay gagawin para sa iyo. So, yan po ang pangako ng Diyos na mayroon din po tayong responsibilidad na manatili sa salita ng Diyos at ito ay gawin upang ang Diyos ay kumilos sa atin. Itong conclusion, ang templo ay isang lugar kung saan nananahan ang Diyos o naninirahan ang Diyos. Ang templo ay isang lugar kung saan nag-alay ang Diyos ng mga sakripisyo. Dito nag-aalay ang mga sakripisyo para kapatawaran ng mga kasalanan upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. Next, ang templo ay isang lugar upang manalangin at magsamba para sa Diyos. Kaya dapat nating malaman na ang kahulugan ng templo ay palagahan ang templo ng Diyos at panatilihin nating banal sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ito po yung pagtatayo ng templo ni Solomon ay isa pong pagtatayo ng gusali ng Diyos dito sa mundong ito sa pamamagitan po ng pagliligtas ng mga tao. So sana po may matutunan tayo ng pag-aaral. Tayo po yumukot manalangin. Muli po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa oras ito, pagkakataong ito, upang kami po ay patuloy sa pag-aaral ng inyong salita. Kaya napag-aralan po namin dito, Panginoon, sa Unit 50 na ang pagtatayo ng templo ni Solomon ay wala din po itong pinagkaiba sa panahon ng mga tunay na born again Christian sa panahon ngayon na magpatuloy sa pagpapalaki, pagpapalawak ng gusali ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong maliligtas. Sila po ay mga gusali o yung templo ng Diyos. Kaya ito po ay lumalawak sa pamamagitan ng mga banal na namumuhay hanggang sumunod. Kaya kami, Panginoon, ay lubos ang papasalamat na kami po ay magamit din ng Diyos upang magpalaganap po ng kanyang kaharian sa mundong ito. Naway ingatan niyo po ang bawat isa nakikinig upang masabuhay po namin lahat at magawa po namin ito ang pinakamalaga ninyong gawain. Maraming salamat po. Ang lahat nito dinadalangin namin sa pangalan ninyong anak si Jesucristo. Amen. Okay po, salamat po sa inyong pakikinig.